Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Baha sa ilang lugar sa Malabon, bahagya na pong humupa, pero dahil lampas tuhod pa rin ang tubig, hindi pa madaanan ng maliliit na sasakyan ng ilang kalsada. Mula sa Malabon, may live report si Katrina Son. Katrina. Yes, Igan. Kaninang madaling araw nga ay patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa Malabon. Mag-aalas 3 na ng madaling araw pero patuloy pa rin ang paghahanap buhay ng mga pedicab drivers dito sa Barangay Catmon sa Malabon. Ayon kay Reynaldo Vinculada, mas malaki daw ang kita niya tuwing bumabaha. Kita rin kami. Kasi ganito mga ba. Kaya ito, unang pasero ko pa lang to. Ito, sandaan na to. Oh, mahirap kasi yung pagpadyak. Oh, ganyan, tubig. Oh. Lulusong namin, mapadyakan namin. Si Aling Marlene Reyes naman, salitan sila ng asawa niya sa pedicab. Anin mo naman yung malaking kita kung sakit mo naabutin mo. Mas maigi na lang yung walang baha kahit paano. Nakakaan naman. Hindi walang sakit na abutin. Pati si Aling Virginia Garcia, di ininda ang lagpas tuhod na baha para makapagbukas ng kanyang tindahan. Kasi may paninda po kasi ako sa rep nasisira. Baha nga po sa bahay namin, ayoko sana. Kaya lang, kahapon di ba walang kuryente, may paninda kami. Bumaba ng araw ang tubig dito sa Catmon. Kagabi ay hanggang bewang ito at ngayon ay lampas tuhod na lamang. Di pa rin nadaraanan ng mga sasakyan at mga motor. Ang ilang motor na dumaan dito ay kinailangan pang itulak. Sanay na raw ang mga residente dito at inaasahan na bababa rin agad ang tubig pagalis ng Bagyong Pedring. Sa ngayon nga, Igan, ay di na nagpapaapekto ang mga residente dito sa baha na dulot ni Pedring. Bumahaman daw ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Nag-uulat po live mula sa Malabon. Samantala, level naman ng tubig sa Marikina River patuloy na bumababa. Kaya naman, ang ilang evacuees nagsimula na ring magsibalikan sa kanilang tahanan. At mula naman sa Marikina, may live report si Trisha Zafra. Trisha? Connie, mahigit 2,000 mga pamilya nga ang mga nag-evacuate dito sa Marikina dahil nga sa perwisyo ng Bagyong Pedring mula kahapon at hindi raw bababa sa 100 mga evacuee ang umuwi na mula pa kagabi. Patuloy na rin kasi, Connie, yung pagbaba ng level sa Marikina River as of 5 a.m. Ngayong madaling araw, 17.2 meters na lamang. Yung level ng ilog, bumaba na yan mula sa 17.6 mula kaninang 3:20 a.m. base sa monitoring ng Marikina Rescue. Galing dito, galing doon. Ayon sa rescuers, hanggang tuhod na lang ang pinakamalalim na baha sa mga apektadong barangay. Kaya ang ilang evacuees nag-alsabalutan na pauwi sa kanilang bahay. Mukhang nag-alsabalutan na kayo. Uuwi na po. Hindi na ba po baha sa bahay niyo? Hindi na daw, kagabi pa. Papasok na po yung asawa ko. Walang kasama yung 2 kong anak doon. May iba namang gusto na ring umuwi. Hindi ko lang naman balak kong umalis na dito pagkano kasi may baby ako eh. Nandun sa second floor. Hindi, nandito lang kami. Ngayon naman katulog. Maingay kasi kanina ngayon. Ang ilan, gustuhin mang umuwi. Literal namang walang babalik ang masisilungan sa ngayon. Doon kasi kami malapit sa school, sa Nangka High School. Di ba merong malapit kami sa ilog, kaya gano'n na kami na nawalan kami ng bubong. Nananawagan pa rin ng tulong ang mga evacuee lalo na ng pagkain. Hindi raw sila nararasyonan lahat. Kagabi, nagbigay na ng tulong ang GMA Kapuso Foundation. Hindi ko yan, wag sa akin, hindi ko bababa. Connie, ayon sa Marikina Rescue, pwede naman na raw umuwi yung mga evacuee natin pero patuloy pa rin yung pagbibigay serbisyo ng lokal na pamahalaan at maging ang stasyon natin, ang GMA Network ay namimigay na rin po Connie, ng serbisyo para sa ating mga evacuee. Patuloy pa rin yung pamimigay natin ng libreng almusal sa mga evacuee natin dito sa H. Bautista Elementary School sa Marikina. Samantala, Connie, meron pa rin power outage na nararanasan dito sa lungsod
lumusod. Sabi ng Office of Civil Defense NCR, 10% pa rin daw nitong Marikina ang nakakaranas ng pagkawala ng supply ng kuryente. Ayon naman sa Marikina Rescue, yan ay mga bahagi ng Barangay Nangka, Barangay Tanyong, Barangay San Roque at Barangay Santa Elena. At yan muna latest, Connie mula rito sa Marikina, balik sa'yo. Maraming salamat, Trisha Zafra, nag-uulat live mula sa Marikina. Hindi nakaligtas ang Maynila, Pasay at Navotas sa pagbayo ng ulan at hanging dala ng bagyong Pedring. Binaha ang ilang lugar sa paligid ng Rojas Boulevard, kasama na po dyan ang US Embassy, Ospital ng Maynila, pati na ang isang 5-star hotel. Naritong report ni Ian Cruz. Sa lakas ng hampas ng alon mula sa Manila Bay, nadulot ng malakas na hangin ng bagyong Pedring o storm surge, nawasak ang bahagi ng seawall sa Ross Boulevard. Kaya animoy lamunin ang kalsada ng tubig ng Manila Bay dahil sa baha. Ang bantayog ni Gato Rizal nalubog. Ang US Embassy napilitang itigil ang operasyon matapos di rin makaligtas sa bangis ni Pedring. Sa bidyong ito naman, tanaw mula sa balkonahe ng isa sa mga kwarto ng Sofitel Philippine Plaza kung gaano kataas humahampas ang alon sa katabing Manila Bay. Pinasok tuloy ng kulay putik na tubig ang kilalang Spiral Restaurant ng hotel. Ang mga sofa, inagos hanggang parking area at ang mga sasakyan sa parking lot, lubog hanggang bubong. Kalunos-lunos din ang inabot ng ospital ng Maynila nang pasukin ng tubig ang unang palapag nito. Kaya inilipat muna sa second floor ang lahat ng pasyente sa first floor, pati ang ilang gamit. Sa kanto ng UN Avenue at Ross Boulevard naman, tila delubyo ang aking nasaksihan. Nang misulang umikot ang hangin na sinabayan pa ng malakas na agos ng tubig. Ang mga pedicab driver na aking nakita, walang laban sa puwersa ng bagyo. Pero may malalakas pa rin ang loob, tulad ng motorsiklong ito. Habang ang mga naglalakad lang, kinailangan magkapit-kapit upang di tangayin ng malakas na hangin at agos ng tubig. Nabakbak din ang entrada ng Eva Macapagal Terminal sa pier ng Maynila, kaya sumirot papasok ang tubig. Laganap yung tubig baha sa Ross Boulevard dahil ang tubig ay nagbumula dito sa malakas sa alon mula rito sa Manila Bay, kaya naman lumalaganap yung baha. Nabayo rin ng gusto ang Navotas na nasa tabi rin ng Manila Bay. Sa lakas ng hampas ng alon, pati ilang barko ay sumadsad sa gilid ng pantalan. Ang isang barko ay humambalos pa sa isang tulay. Mabuti na lang at hindi nagtagal at nailayo rin ng barko sa tulay. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Siksika naman sa mga evacuation center sa San Mateo, Rizal. Aabot sa 15,000 residente ang lumikas dahil sa hagupit ng bagyong Pedring. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Kanya-kanyang diskarte na sa paghika sa mga residente ng Barangay Mati sa San Mateo, Rizal. Mga magulang na bitbit ang kanilang mga anak patungo sa evacuation center. Buntis na hindi na nakapaghintay sa rescue team. Ang iba, dala pati si Bantay at ang kanilang mga alagang baboy. Hindi rin kasi maganda o gaga ang mga rescuers dahil sa dami ng humihingi ng saklolo. Isa sa mga sinundo nila, ang patay na nakaburol na sa isang bahay. Tinaklolohan din ang mga may edad at may sakit. Kahit may kalaliman na yung tubig di sa lugar na to, marami sa mga residente ang hindi pa rin lumilikas dahil ayon sa kanila, kailangan nilang bantayan yung mga bahay nila dahil baka may pumasok na magnanakaw. Aminado sa San Mateo Mayor Jose Diaz na hindi nila inakala na ganito kagrabe ang epekto ng bagyong Pedring. Umabot sa 22.5 meters above sea level ang tubig sa ilog na karugtong ng Marikina River. Kaya ang mga nagsidikas na residente, tinatayang nasa 14 hanggang 15,000. Sa Banaba Evacuation Center, halos dikit-dikit na sa higaan ang iba't ibang pamilya. Makaigang puspusan na ang relief operations ng DSWD sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Pedring. At kaugnay po niyan, makakausap natin si DSWD Undersecretary Alice Bala. Yusek Bala, good morning po. Higan.
At maraming salamat at kayo ay nag-imbita sa DSWD ngayong umaga. Opo, at maraming salamat din po sa pagpunta rito. At sa inyo pong latest pong pagbabantay, ilang pamilya na po itong inyo pong inaasikaso ngayon na naapektahan po ng bagyong Pedring? Ang meron tayo ngayong 242 evacuation centers sa 8 rehiyon na Igan. Opo. At dito, meron tayong 26,278 families. O kaya 1,800